Bilang isang Kristiyano, mayroon kang tawag at responsibilidad na lumakad sa karunungan at pag-unawa sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Mayroong ilang mga bagay na dapat mong panatilihin sa pagitan mo at ng Diyos lamang. Kabilang dito ang iyong mga plano, layunin, pangitain, propesya, at dapat kang magsanay ng pagpapasya kung sino at paano mo ibinabahagi ang mga bagay na ito. Siyempre, okay lang ang pakiramdam na ibahagi ang mga bagay na ito sa iba, ngunit hinihiling ng karunungan na manahimik ka sa ilang kadahilanan. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapunta sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe. Gayon din, huwag kalimutang i-on ang notification bell para sa higit pang mga nakaka-inspire na video. Nais ng Diyos na malaman mo kung bakit hindi mo dapat ibahagi ang bawat piraso ng impormasyon sa mga tao sa paligid mo, kaya siguraduhin hindi mo iiwan ang video na ito sa kalagitnaan. Magsasama-sama rin tayo ng ilang makapangyarihang panalangin sa dulo ng video. Ang mundo ngayon ay tulad na ang social media ay kumokontrol sa buhay ng maraming tao. Bawat isang bagay tungkol sa kanilang buhay ay dumiretso sa social media. Hindi nila iniisip kung gaano kapribado o personal ang impormasyon. Bilang isang Kristiyano, hindi ito isang pattern na dapat mong sundin. Siyempre, hindi ito laging madali, ngunit ang pinakamagandang bagay ay ang manatiling maingat. Sinasabi ng Kawikaan 21:23, ang mga nag-ingat ng kanilang mga bibig at kanilang mga dila ay nag-ingat sa kanilang sarili mula sa kapahamakan. Nangangahulugan ang banal na kasulatang ito na ang pagpapasya ay isa sa mga paraan upang mamuhay ng ligtas. Ito rin ay nagpapahiwatig na ang pag-iingat ng iyong mga plano at ambisyon sa iyong sarili ay mas matalino kaysa sa pagbabahagi nito sa iba. Nakakatulong ito upang maiwasan ang mga problemang malamang na lumabas mula sa pagbabahagi ng masyadong maraming impormasyon. Anong uri ng mga problema ito? Numero 1. Hindi lahat ay nasa puso mo ang iyong pinakamahusay na interes. Nakalulungkot, hindi lahat ng nakapaligid sa iyo ay nagnanais ng kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ang ilang mga tao ay nagpapanggap na sumusuporta sa iyo, samantalang ang kanilang tunay na motibo ay maaaring hindi dalisay. Sa sandaling maglabas ka ng anumang nasasalat na impormasyon, maaari nilang gamitin ito laban sa iyo sa pinakamaliit na pagkakataon. Ngunit kung sapat kang maingat upang manatiling maingat, maililigtas mo ang iyong sarili sa kahihiyan. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay mapang-uyam o may mga issue sa pagtitiwala, ito ay nagpapakita na ikaw ay kumikilos sa karunungan. Ang sabi sa Mateo 7:6, huwag ninyong bigyan ang mga aso ng bagay na sagrado, huwag ninyong ihagis ang inyong mga perlas sa mga baboy. Ang mga salitang ito mula kay Jesus ay medyo nakakalito, ngunit kung pag-aralan mo ang mga ito mula sa ibang pananaw, nagtuturo sila ng isang mahalagang aral tungkol sa pagbabahagi ng kung ano ang mahalaga sa iyo sa iba. Ang mga perlas sa talatang ito ay tumutukoy sa iyong mga pangarap, pag-asa, at adhikain, habang ang mga baboy ay kumakatawan sa mga taong magpapapahina sa iyo ng loob na sundin ang iyong puso. Ang iyong pinakamalalim na mga hangarin, inaasam-asam, at pinakadakilang ambisyon ay parang mga perlas. Ang mga ito ay mahalaga at natatangi, at dapat mong matutunang pangalagaan ang mga ito. Bakit? Dahil ang mga perlas na ito ay representasyon ng iyong pinakatunay na sarili. Ang pagbabahagi sa kanila ay maaaring maging isang pagpapala at isang panganib. Huwag malito. Kapag ibinahagi mo ang mga perlas na ito sa mga tamang tao, hikayatin at gagabayan kanila, ngunit kapag ginawa mo ito sa mga hindi nakakaunawa sa kanilang halaga, nanganganib kang masira ang mga ito. Ngunit ang problema ay, paano mo makikilala kung sino ang mga tamang tao? Isipin na mayroon kang pangarap na magsimula ng iyong sariling negosyo. Siyempre, maganda naman yun, di ba? Gumugol ka ng maraming taon sa pagbuo ng iyong mga ideya at nagsusumikap upang maisakatuparan ang mga ito. Pagkatapos, handa ka na sa wakas na ibahagi ang iyong mga plano sa iba, ngunit hindi ka sigurado kung sino ang pagkakatiwalaan. Bagamat dalawa ang nasa isip mo, ang unang tao ay sumusuporta ngunit mabilis na nagbabahagi ng iyong mga ideya ng walang pahintulot,
habang ang pangalawang tao ay hindi gaanong masigasig ngunit nagbibigay ng mahusay na payo. Ngayon, kanino mo ibinabahagi ang iyong mga plano? Sa kasong ito, talagang kailangan mo ang karunungan ng Diyos. Tandaan, ang sabi ng Biblia, ang karunungan ay kapaki-pakinabang upang idirekta, ngunit maaari ka lamang nitong idirekta kung iyong ilalapat ito. Bilang 2. Magagawa mong manatiling nakatutok at mapagpakumbaba. Nais mo bang manatiling nakatutok at walang kahirap-hirap na makamit ang iyong mga layunin? Pagkatapos ay ihinto ang pagsasabi sa mga tao kung ano ang iyong ginagawa. Maraming tao sa henerasyong ito ang naging mga taong kalugod-lugod, patuloy silang naghahanap ng pagpapatunay mula sa mga taong nakapaligid sa kanila, hindi iniisip ang opinyon ng Diyos. Ang nakakagulat na bahagi ay na sila ay komportable sa ganitong paraan. Kapag palagi kang naakit sa mga opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo, mapipilitan kang ibahagi ang lahat para makuha ang kanilang pag-apruba, hanggang sa huli kang mapalayo sa mga plano ng Diyos para sa iyong buhay. Alam mo ba na ang iyong puso ay ang upuan ng iyong mga damdamin, pagnanasa, at mga hilig? Dahil ito ay napakarupok, ito ay mahina sa impluensya at pagmamanipula. Kapag nagbahagi ka ng sensitibong impormasyon tungkol sa iyong mga plano, binibigyan mo ang mga tao ng access sa iyong buhay. May mga tao na ang trabaho ay ang mababang pagtingin sa iba. Nakakaawa naman, di ba? Magkamali sa pagsasabi sa kanila kung ano ang iyong ginagawa, at hahanapin nila ang lahat ng posibleng paraan upang masiraan ka ng loob. Biktima sana nito si David kung hindi siya binigyan ng Diyos ng karunungan. Natitiyak niyang bibigyan siya ng Diyos ng lakas upang talunin si Goliath, ngunit iba ang iniisip ng kanyang mga kapatid. Nadama nila na si David ay isang bata lamang, samantalang si Goliath ay isang mandirigma mula noong kanyang kabataan. Nang marinig ito, hindi nasiraan ng loob si David, patuloy siyang umaasa at nagtitiwala sa patnubay ng Diyos. Naniniwala siya na kung maililigtas siya ng Diyos mula sa mababangis na hayop, ibibigay din niya ang Filisteo sa kanyang mga kamay. Isipin kung umuwi si David na pinag-iisipan ang mga sinabi ni Saul at ng kanyang mga kapatid sa kanya, maaaring sumunod siya sa kanilang payo. Ngunit iniingatan niya ang kanyang puso laban sa mga salitang nakapanghihina ng loob at nanaig sa huli. Ang puso ay ang bukal ng buhay, at anuman ang pahihintulutan mo dito ay makakaapekto sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagpili at pag-filter ng kung ano ang pinapayagan mo sa iyong puso. Itigil ang paghahanap ng pagpapatunay at pag-apruba mula sa mga nakapaligid sa iyo. Huwag bigyan ng sinuman ng otoridad na iyon. Ang iyong kakayahang magtagumpay ay mula sa Diyos at sa Kanya lamang. Matutong panatilihin ang iyong mga plano at ambisyon sa iyong sarili. Sa ganitong paraan, maaari mong mapanatili ang isang mas malakas na pakiramdam ng pagtuon at disiplina dahil hindi ka ginulo ng mga opinyon at agenda ng ibang tao. Hindi ka hinihila sa iba't ibang direksyon na tumutulong sa iyong manatiling tapat sa iyong mga layunin at pangitain. Huwag buksan ang iyong sarili sa panlabas na impluensya. Huwag hayaang bombahin ka ng mga tao ng kanilang mga opinyon at mungkahi. Bagamat ang ilan ay maaaring may magandang hangarin, maaari nilang isuko ang iyong mga pangarap. Nangyayari ito kapag pinupunan ng mga tao ang iyong mga plano at nawalan ka ng kumpiyansa sa pagkamit ng iyong mga layunin. Numero 3. Ang pagsasabi sa mga tao kung ano ang iyong ginagawa upang pukawin ang tunggalian. Sinasabi ng Kawikaan 27:4, ang galit ay malupit at matinding galit, ngunit sino ang makatatayo sa harap ng paninibugho? Ang paninibugho at inggit ang pangunahing sanhi ng tunggalian sa mundo ngayon. Maraming tao ang nararamdaman na kailangan nilang hilahin ang isang tao pababa bago sila makaakyat sa hagdan. Ito ay isa pang dahilan kung bakit hindi mo dapat sabihin sa mga tao kung ano ang iyong ginagawa. Siyempre, maaaring wala kang maling motibo, ngunit maaaring hindi ito angkop sa taong binabahagian mo nito. Minahal ni Jacob si Jose ng higit kaysa sa lahat ng kanyang mga kapatid, na nagdulot ng pagkapuot sa kanilang mga puso kay Jose. Para bang hindi ito sapat, ang mga panaginip ni Joseph ay nagdulot ng higit na puot.
Mula sa pagsilang, ang tadhana ni Joseph ay maging isang dakilang tao, ngunit hindi ito matanggap ng kanyang pamilya. Sa unang pagkakataong inihayag ng Diyos sa kanya ang kanyang kinabukasan, ibinahagi niya ito sa kanyang mga kapatid dahil sa pananabik. Siyempre, gusto niyang makita nila ang mga bagay mula sa kanyang pananaw, ngunit hindi nila ginawa. Wala pa rin siyang natutunang leksyon mula doon hanggang sa magsawa sila at ibenta siya. Ito ay nagpapatunay na kahit ang iyong pinakamalapit na miyembro ng pamilya o pinakapinagkakatiwalaang kaibigan ay maaaring tumalikod upang saktan ka. Hindi ito nangangahulugan na dapat kang maghinala ng mga tao, nangangahulugan ito na kailangan mong itago ang ilang bagay sa iyong sarili. Isipin ang sinabi ng Biblia na kahit na ang galit ay malupit, walang sinuman ang makatiis sa paninibugho. Ito ay nagpapakita kung hanggang saan ang paninibugho ay maaaring sirain ang isang tao. Bakit? Sapagkat ang kalikasan ng tao ay lubhang mapagkumpetensya at kadalasang masama. Walang gustong makitang nagtatagumpay ang iba habang nananatili sila sa likuran. Ang mga tao ay hindi na hinihikayat o nagagalak sa mga taong nagsasaya, mas gusto nilang makita ang iba na nagdurusa habang sila ay nagsasaya. Ang ilan ay nakakakuha pa nga ng kagalakan sa palaging pagtulong sa iyo mula sa problema. Nagdudulot ito ng mga negatibong damdamin tulad ng sama ng loob, inggit, at kawalan ng kapanatagan kapag nagbabahagi ka ng mga positibong bagay sa kanila. Ang lahat ng mga damdaming ito ay maaaring makagambala sa iyong pag-unlad at makagambala sa iyong mga layunin. Nadama ng mga kapatid ni Joseph na siya ang kanilang problema, ngunit kahit na ibenta siya, wala ni isa sa kanila ang naging matagumpay. Parang lalo lang lumala ang buhay nila. Huwag kalimutan na ang mga lobo sa pananamit ng tupa ay naghihintay na hampasin kapag hindi mo inaasahan. Gaano man kahirap ang manahimik, dapat mong subukan, kung hindi, ilantad mo ang iyong sarili sa iyong mga kaaway. Si Samson, dahil sa kanyang pagmamahal sa mga babae, ay pumasok mismo sa bitag ng kanyang mga kaaway na humantong sa kanyang kamatayan. Kung nasanay lang sana siya sa pagpipigil sa sarili, hindi sana siya magtatapos sa ganoong paraan. Numero 4. Ang pagbabahagi ng iyong mga plano sa mga tao ay pumukaw ng presyon upang magtagumpay. Ang pressure na magtagumpay ay isang bagay na walang sinumang nagdarasal na maranasan dahil ito ay isang malaking pasanin. Ang masama pa nito, nagmumula ito sa maraming iba't ibang mapagkukunan, pamilya, kaibigan, o maging sa iyong sarili. Kapag ibinahagi mo ang iyong mga plano sa iba, maaari kang ma-pressure na matugunan ang mga inaasahan nila para sa iyo. Maaari itong lumikha ng isang hindi malusog na siklo ng pagkabalisa at stress na nagpapahirap sa pag-concentrate sa pagkamit ng iyong mga layunin. Kaya naman pinapayuhan kang panatilihin ang iyong mga plano sa pagitan mo at ng Diyos. Sa paggawa nito, maaari kang tumuon sa kung ano ang mahalaga sa iyo nang hindi napipilitang magtagumpay. Huwag magkamali, hindi ito tungkol sa pagiging malihim o kawalan ng tiwala. Ito ay tungkol sa pagbibigay prioridad sa iyong kaligayahan at kagalingan. Kahit na gusto mo ng payo tungkol sa mga layunin na itinakda mo para sa iyong sarili, hindi mo dapat ibunyag ang lahat ng eksakto kung ano ito. Sa halip, humingi ng payo sa isang taong may karanasan sa larangang iyon. Ito ay okay, ngunit ang tanong ay, paano mo ito gagawin? Hilingin sa banal na espiritu ang tamang mga salita na gagamitin at ang pinakamahusay na paraan upang lapitan ito. Numero 5. Ang pag-anunsyo ng proseso ay maaaring makahadlang sa resulta. Ang proseso ay kung ano ang iyong nararanasan ngayon, ito ang magsilang ng resulta na gusto mo. Bagamat mahalaga ang pagbibigay pansin sa proseso, huwag masyadong abala dito na hindi mo makita ang hinaharap. Manatiling kasalukuyang nasa isip kahit na nakatuon sa hinaharap, ngunit mas mabuting hayaan ang iyong tagumpay na magsalita para sa sarili nito. Kapag itinatago mo ang iyong mga plano sa iyong sarili, ang mga resulta ng iyong pagsusumikap ay magsasalita para sa iyo. Kung ipahayag mo ito ng maaga, mapanganib mong hindi makita ang mga resulta. Ito ay lalong mahalaga kapag hinahabol ang isang bagay na personal, tulad ng isang bagong landas sa karera. Sabihin nating may mga plano kang magsimula ng bagong negosyo.
Maaari mong maramdaman ang pagnanais na sabihin sa lahat ang tungkol dito, ngunit sa halip na gawin yon, maaari mong simulan ang paggawa nito ng tahimik. Habang sumusulong ka, magsisimulang mapansin ng mga tao. Sa puntong ito, tumubo na ang binhi at walang makakapigil sa pagpapakita nito. Hindi mo dapat ilabas ang lahat para sa publiko. Kapag mas marami kang nagbabahagi, mas marami kang panganib na sirain ang iyong mga pagkakataong magtagumpay. Mga minamahal, ang kakayahang kontrolin ang iyong pananalita ay isang mahalagang katangian na dapat mong taglayin bilang isang Kristiyano. Isa ito sa mga bunga ng banal na espiritu at kailangan mong seryosohin ito. Sinasabi ng Kawikaan 18 oras 21 minuto, ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Sinasabi nito sa iyo na ang iyong mga salita ay maaaring makaakit ng mga kakila-kilabot na kahihinatnan kung hindi ka maingat. Hindi mo na kailangan pang magpahayag ng negativity gamit ang iyong bibig. Sa sandaling ipagkatiwala mo ang mahahalagang impormasyon sa mga maling kamay, tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa iyo. Subukan mong maging katulad ng Diyos na walang nakakaalam ng lahat tungkol sa iyo. Alam mo ba ang lahat ng dapat malaman tungkol sa Diyos? Maging si Apostol Pablo ay gustong makilala ang Diyos ng higit pa dahil hindi pa niya siya sapat na kilala. Sa sandaling buksan mo ang iyong sarili sa publiko tulad ng isang libro para basahin ng lahat, nasa kalagitnaan ka ng pagkasira. Tandaan, kung hindi alam ng iyong kaaway kung ano ang ginagawa mo, hindi niya malalaman kung saan, paano, o kailan ka atake. Hindi kataka-taka na binabanggit ng Biblia ang tungkol sa mga kaaway ng sambahayan, yaong mula sa loob. Hindi nila kailangang tumira sa iisang bahay mo, basta ang dami nilang alam tungkol sa iyo, they're good to go. Kaya naman, kung may gustong saktan ka, ang pinakamadaling ruta ay dadaan sa isang taong malapit sa iyo, isang taong hindi mo kailanman pinaghihinalaan. Hindi naniniwala si Joseph na ipagbibili siya ng kanyang mga kapatid, ngunit ginawa nila ito. Kahit na ang isang tao ay mapagkakatiwalaan, mag-ingat sa impormasyong ibinabahagi mo sa kanila. Hinihingi ng karunungan na alam mo kung kailan magsasalita, kung paano magsasalita, at kung sino ang kakausapin. Ngunit hindi mo ito magagawa ng mag-isa, at hindi ka maaaring magpasya na putulin ang lahat sa iyong buhay. Walang tao ang isang isla pagkatapos ng lahat. Kailangan mo ang banal na espiritu upang turuan at gabayan ka sa tamang landas na tatahakin. Ang iyong karunungan ng tao ay mabibigo sa iyo, tanging ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu ang magtitiyak na hindi ka magkakamali. Araw-araw kang gumising, hilingin sa banal na espiritu na kontrolin ang iyong pananalita. Saan man mo mahanap ang iyong sarili, hilingin sa Kanya na tulungan kang magsalita kung kinakailangan. Tanging isang hangal ang nagsasalita bago mag-isip, ang isang matalinong tao ay nakikinig at pinoproseso ang lahat sa loob ng kanyang sarili bago magsalita. Matutong maging tulad ni Nehemias may kinalaman sa pagpipigil sa sarili. Pinuya at kinukutya siya ni Sanballat at Tobias dahil sa muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Sa halip na subukang bigyang katwiran ang kanyang sarili, hindi niya pinansin ang mga ito at nagpatuloy sa paggawa, at sa huli, nagtagumpay siya sa muling pagtatayo ng mga pader. Ang kanyang paghuhusga ay nagpapahintulot sa kanya na manatiling nakatutok at makamit ang kanyang layunin. Mahal na anak ng Diyos, dapat kang magtiwala sa Diyos lamang. Kahit na mahalaga na humingi ng payo sa iba, laging bumaling sa Diyos para sa direksyon. Kung itatago mo ang iyong mga plano sa pagitan mo at ng Diyos, lalakad ka ng may kumpiyansa sa landas na mayroon siya para sa iyo. Manalangin tayo. Mahal na mapagmahal na Ama, ang tagapagbigay at tagapagtaguyod ng aking buhay, sinasamba ko ang iyong pangalan. Salamat sa regalo ngayon, sa pagbilang sa akin na karapat-dapat na mapabilang sa mga nabubuhay. Salamat sa iyong banal na proteksyon at pangangalaga sa aking buhay at pamilya. Salamat sa supernatural na pabor at probisyon na tinatamasa ko sa bawat araw ng aking buhay. Wala akong dapat ibigay sa pagpapahalaga maliban sa pagsasabi ng, "Salamat, Panginoon." Maawaing Ama, sinasabi ng iyong salita na kung ang sinuman ay magpahayag ng kanyang mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan upang magpatawad.
Nakaluhod ako, nagsusumamo sa iyong awa sa aking buhay. Maawa ka sa akin para sa bawat walang ingat na salita na aking sinabi na nagdudulot sa akin ng mga problema. Ikinalulungkot ko ang pagiging biktima ng dyablo. Ako ay lumalapit sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso at humihingi ng iyong patnubay sa aking Kristiyanong paglalakbay. Panginoon, ikaw lamang ang nakakaalam ng mga hangarin ng aking puso at ang mga plano ko para sa aking kinabukasan. Hinahangad kong sundin ang iyong kalooban at lumakad sa pagsunod sa iyong salita sa bawat araw ng aking buhay. Tulungan mo ako, Panginoon. Kinikilala ko na kung minsan ay natutukso akong ibahagi ang aking mga plano sa iba, humihingi ng payo at pagpapatunay mula sa mga nakapaligid sa akin. Gayunpaman, alam ko na ang iyong salita ay nagtuturo sa akin na gamitin ang karunungan sa pakikitungo sa iba. Mangyaring tulungan akong bantayan ang aking puso at isipan ng may kasipagan mula sa mga pakana at impluensya ng kaaway. Tulungan akong malaman kung kailan tatahimik at kung kailan magsasalita. Tulungan mo akong maging matalino. Bigyan mo ako ng karunungan na maingat na piliin ang aking mga salita. Dalangin ko na hindi ko sisirain ang buhay ko sa mga walang kwentang salita ko. Sa halip, sinimulan kong sabihin ang buhay at mabuting kalusugan sa aking kapalaran. Panginoon, tulungan mo akong itago ang aking mga plano sa kaalaman ng mga masasama. Ituro sa akin ang kahalagahan ng paghuhusga, ang ibahagi lamang ang kailangan at panatilihin ang iba sa pagitan mo at ako. Kinikilala kita bilang pinagmumulan ng karunungan at kaalaman. Mangyaring bigyan ako ng iyong karunungan. Nagtitiwala ako sa iyong banal na pag-aalaga na akayin ako sa tamang landas, dahil handa akong sumunod sa iyo palagi. Nagdarasal ako para sa proteksyon laban sa paninibugho at inggit ng iba. Tulungan akong matandaan na hindi lahat ay nagnanais ng kung ano ang pinakamabuti para sa akin, at mangyaring buksan ang aking mga mata upang makita ang bawat kaaway sa paligid ko na nagpapanggap bilang aking kaibigan. Bigyan mo ako ng lakas at tapang na tumayong matatag sa aking mga paniniwala at magtiwala sa iyong perpektong panahon. Higit sa lahat, tulungan mo akong patuloy na panghawakan ang aking tunay na pagkatao sa iyo. Tiwala akong magagawa ko ang lahat sa pamamagitan mo. Tulungan mo akong magpatuloy sa paglakad sa pagpapakumbaba at pananampalataya. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga hangarin at umaasa sa iyong lakas at biyaya upang suportahan ako sa lahat ng bagay. Salamat sa pakikinig sa akin, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring mag-like, mag-drop ng komento, mag-subscribe, at magbahagi.